Isang mapagpalang araw po ng pananalangin po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, taga-subaybay. Salamat po ng lubusan sa ating Panginoon sa pagkakataon pong ito na tayo po ay magsasama-sama ng magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang bagay po na nais ko pong pag-usapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa panalangin. Ang title na akin pong nais ihayag po sa inyo ay ganito po, Gawing Makabuluhan ang ating mga panalangin. Paano ba natin gagawing makabuluhan ang ating mga panalangin? Kasi kadalasan po sa ating mga Kristiyano, ang panalangin po natin ay tila baga wala ng kabuluhan or nagiging parte na lamang ng ating pong mga nakasanayan o mga pag-uugali. Like for example, kapag tayo nanalangin sa pagkain, sasabihin po natin ay God bless food, God bless our food, Amen. So, alam po natin na binigas natin ito sapagkat ito na lang po yung naging nakasanayan po nating bigkasin. Pero ito po ba ay sumasang-ayon or nagmumula sa atin pong mga puso? Kumbaga sa ating pong panalangin, sa prayer life po natin, ang ating mga panalangin kung minsan or kadalasan, ang ating feeling, ang ating realization ay halos ito ay hindi na lumalagpas sa ating mga bubong at umaabot sa langit. Na kumbaga, ang ating pong panalangin ay hindi na talaga nagiging taimtim at ito ay parang nagiging bukang bibig na lang or ito na lang po ay mga nagiging pangkaraniwang pananalita na lamang po natin. At hindi na natin nafe-feel ang kapangyarihan ng pananalangin. Ngayon po sa pagkakataon pong ito, sa ating pong onting oras ng magsasama-sama, ay meron lang pong tatlong bagay ang ating pong pag-uusapan upang ang ating mga panalangin ay maging mas makabuluhan. Ang una po rito ay ang manalangin ng personal or ng in a secret sa ating Panginoon. Pangalawa po ay manalangin ng sama-sama or corporate na sama-sama tayong mananalangin. Pangatlo po ay manalangin para sa iba, hindi lamang po sa ating mga sarili. At gusto ko po kayong dalhin sa unang talata po natin para po sa una nating topic na manalangin ng personal. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 6 ay ganito po ang ating mababasa. Sabi dito sa ESV version, "But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret." At kung sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kayo'y mananalangin, ay pumunta kayo sa inyong mga room or mga silid at inyong isara ang pinto at kayo po ay manalangin ng sikreto sa ating Ama na nakaririnig din po sabi sa atin pong mga panalangin in a secret. And your Father who sees in secret will reward you. Alam po natin ang context ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit niya nasabi dito. Sapagkat kanyang tinutukoy ang mga Pariseo na kilalang kilala sa banal na kasulatan sa kanila pong kapanahunan na ito po ay merong matataas na antas ng kanilang pamumuhay sa lipunan na kanila pong kinabibilangan at kinoconsider na sila po yung mga religious leaders. Alam po, sabi po ng ating Panginoong Kristo, kung sila'y manalangin, ay sila'y nanalangin na makikita po sila ng mga tao sapagkat ang tawag sa kanila ng ating Panginoong Kristo, sila po ay mga hipokrito, at nais po nilang ipakita na sila po ay mapanalanginin, sila po ay relihiyoso sa tingin ng maraming mga tao. Sa panlabas, sila po ay magaling ang kanilang mga ginagawa o talagang relihiyoso sila sa panlabas, gayunpaman sa kanilang panloob sila po ay hindi mga relihiyoso. Bagamat sila po ang kinoconsider ng karamihang tao sa kapanahunan nila na mga religious leaders, ang ating Panginoong Kristo ng kanyang tinuturuan ng kanyang mga alagad, ang ating Panginoong Kristo ay ang sinasabi ng ating Panginoon na hindi sila ang gawin yung example sa paraan ng inyong mga pananalangin. Bagkus, ang inyong gagawin ay kabaliktaran sa kanilang mga ginagawa sapagkat sila ay nananalangin na makikita ng maraming mga tao upang sila po ay makilalang ganito relihiyoso, pero kayo ay manalangin na kayo ay nasa loob ng inyong mga rooms. At sabi nga dito, shut the door. Nagpapakita itong mga kaibigan
na ang ating Panginoong Kristo ay nais po niya na sa panahon ng inyong pananalangin, ito'y maging mataimtim, walang anumang distorbo, malalim na connection sa ating Panginoon, at patuloy na maging open ka nang walang anumang sagabal na iyong ibubuhos ang iyong puso sa ating Panginoon, at pwede mong sabihin ang mga bagay na mga gusto mong sabihin sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid na meron tayong mga bagay na hindi masabi sa ibang tao na pwede nating sabihin sa ating Panginoon. Kadalasan po, ang ating mga sinasabi ay pwedeng ma-misinterpret ng mga ibang tao. Minsan din, ang ating mga sasabihin ay pwede nilang hatulan, i-criticize, pero alam po natin mga kapatid, ang mga bagay na ating diniribdib sa ating mga puso ay pwede nating hilingin sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay hindi niya tayo i-condemn o hindi niya tayo pag-iisipan ng masama. Bagkus ay kanyang iintindihin tayo ang ating mga puso na humihingi ng tawad sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, isa pang bagay na hindi natin masabi sa lahat, sa karabihang tao kasi sino man, ay ang tinatawag natin na, kaya nga may tinatawag na secret sin. O may mga kasalanan tayo na tayo lang ang nakababatid, at kaya ito'y tinawag na secret. At ito mga kapatid ay pwede nating sabihin at hindi na maging sikreto sa ating Panginoon. At siya po mga kapatid, alam po natin, nasabi naman po ng unang Juan na siya po ay tapat kung tayo po ay lalagak ang ating mga kasalanan sa Kanya. Siya ay tapat at tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga kalikuan. Pangalawa po mga kapatid, nasabi po dito ay manalangin ng sama-sama. Alam niyo po sa aklat ng Juan, sa aklat ng mga gawa, sa Acts chapter 1 ay mababasa po natin ang ganitong mga tagpo. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Kristo ay siya po ay namatay at muling nabuhay at siya po ay napunta na doon sa langit. At ito po yung naging resulta ng pagsasama-sama ng mga alagad sa chapter 1 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. And they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath's day journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John, etc., etc., yung ilan sa kanilang mga kasama. 14, all this with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So, sila po ay nagkakaisa sa pananalangin. At makikita po natin dito na ito pong mga tagpong mga sumunod, like for example sa chapter 2 na po tayo, sabi dito sa verse 1, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So, makikita po natin sa 10 araw ng kanila pong pagsasama-sama at pananalangin. Nagresulta ito ng pagbaba ng makapangyarihang banal na Espiritu Santo at sila po ay nakapagsalita sa iba't ibang lingwahe at maraming mga tao, mga kapatid, ang nakikinig. At alam niyo po ba ang mga naging response ng mga taong ito sa verse 37, chapter 2 pa rin ng Acts. Sabi dito, and when they hear this, they were cut to the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Ang sabi ni Pedro, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So makikita po natin dito yung tagpo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Sila po ay may pagkakaisa sa kanila pong mga panalangin. Sila po ay nagkakaisa sa kanila pong mga naisin. Sila po ay nagkakaisang nagpapakumbaba ng kanilang mga sarili sa Diyos. Sila po ay nagkakaisang tinataas ang kanilang mga kahilingan sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay alam po natin na nagpadala ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at maraming mga tao ang naimpluwensyahan ng kanila pong pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang na-realize ko lamang or na-realize ng karamihan sa atin.
Ito ang nais na sirain ng kaaway sa atin, na tayo po ay hindi pagkaisahin, tayo po ay magkanya-kanya, isipin natin ang ating mga sarili. Ang iglesia ay ginawa ng ating Panginoon upang tayo po ay sama-samang manalangin magkakapatid sa pananampalataya. Pero alam po natin na tayo po ay ginugulo at minsan pinapalabas natin ang ating mga kasarili ay ang mga pride natin, pataasan sa iglesia, pagalingan, at criticize dito, criticize doon, siraan. So, paano tayo magkakaisa sa ating pananalangin? At paano tayo magiging mabisa at magiging makabuluhan ng ating pananalangin kung tayo po mga kapatid ay iniisip natin ang sarili natin at iniisip natin na masama ang ating mga kapwa. Mas maganda po mga kapatid ang ating focus ay ang ating pananampalataya o ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ganito ang ginawa ng mga alagad. Mas focus sila sa kanilang pagkakaisa, mas focus sila sa pananalangin, mas focus sila sa kalooban ng ating Panginoon. Sama-sama silang nalalangin at naging makapangyarihan ang resulta ng kanila pong pagsasama-sama sa kanila pong pananalangin. Pangatlo po ay sabi dito ay manalangin para sa iba. Meron din pong tagpo sa aklat po ng mga gawa, sa panahon po ng si Pedro ay nahuli at kinulong. Alam po natin na mababasa po natin ang kwentong ito sa chapter 12 ng mga gawa. Sabi dito, but that time Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with a sword. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. So sa pagkakataong ito ay napatay na si James, isa sa alagad ng ating Panginoong Kristo. Ang sa gayon, nung makita ni Herod na natuwa ang mga Hudyo sa kanyang ginawang pagpatay, ay kanya ding hinuli si Peter. Siguro mas makikita natin, mas matutuwa ang mga tao. Isa sa masigasig sa paggawa ay talagang kanyang papatayin din. Pero ang sabi dito, habang nasa kulungan si Peter, ang sabi dito, but earnest prayer for him was made to God by the church. Ang iglesia na mananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay nagsama-sama muling manalangin. Ipinalangin nila ang kanila pong kasama sa paggawa, ang kanila pong kasama na si Peter. At alam niyo po mga kapatid, ang nangyari na alam po natin sa mga susunod na mga talata, makikita natin na gumawa ng himala ang ating Panginoong Kristo. And then sabi dito sa verse 6, now when Herod was about to bring him out on that very night, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, get up quickly. And the chains fell off his hand, and the angel said to him, dress yourself and put on your sandals. And he did so. So, alam mo natin ang mga sumusunod na mga pangyayari. Sa una ay kala ni Peter na ito'y isang pangitain. Pero nung siya'y nakalabas na sa isang mahimalang bagay, nakita po niya na ito pala ay totoo. Na siya po ay pinalaya ng isang anghel. At sabi po dito sa verse 11, when Peter came to himself, he said, now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting. Ngayon, nung kumatok si Pedro sa kanilang pintuan na magkakasama yung mga, alam po natin nangyari, yung mga mananampalataya. Sa umpisa, hindi sila naniniwala. Pero nung kanilang buksan ng pinto, nakita nila na ito nga si Pedro. Yung akala nilang imposible, kahit sila mismo yung nananalangin para kay Peter, ito po ay nangyari para sa ating Panginoon. Ito po ay bunga ng kanila pong samang-samang pananalangin para sa iba. Alam niyo po, tayo pong minsan, kahit tayo mga Kristiyano o kahit tayo po ay mga leader sa iglesia, tayo po hindi lamang minsan, madalas ay nakakaranas ng mga challenges sa ating mga buhay. Na minsan ay naranasan natin na tayo po ay parang malayo sa ating Panginoong Diyos. Or kadalasan nararamdaman po natin na ang Diyos ay parang tahimik at hindi concerned sa ating mga panalangin. Alam po natin mga kapatid, na-realize po natin
Sa pagkakataon pong iyon na sa ganong karanasan ko po, na-realize ko na gaano kahalaga kaya na merong iba na nanalangin para sa akin. Kasi ako minsan, may karanasan akong ganon dati na para bagang ang aking panalangin ay hindi na mabisa. Para bagang ayaw ko ng manalangin. Pero na-realize ko kung gaano yung ibang tao ay napaka-importante na nalangin para sa akin sapagkat ako ay hindi na makapanalangin para sa aking sarili. Gayun din po tayo mga kapatid, gaano kalaking impact ang maibibigay ng ating panalangin para sa ating kapwa. Sapagkat ang ating mga kapwa, hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Ngunit ang maganda po dito mga kapatid, tayo po ay manalangin para sa kanila. Manalangin ng personal or in a secret sa ating Panginoon. Pangalawa po ay manalangin ng sama-sama or corporate na sama-sama tayong mananalangin. Pangatlo po ay manalangin para sa iba, hindi lamang po sa ating mga sarili. Nawa pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At